Your station 106.3. Your music, your station 106.3. Ang programa pong inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa na may sariling opinyon at pananaw sa mga paksang laban ng kanilang talakayan, alinsunod sa mga regulasyon na ipinatutupad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sandigan, programang tumatalakay sa mga isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sandigan! Ito na ang programang Sandigan na tumatalakay sa may isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Naririto ang inyong mga program host, Lloyd Anjail at Joman Villena. Magandang morning. Welcome sa programang Sandigan. Ngayon po ay March 25, 2011. Sa ngalan ng Samahang Kabuhayan sa Calamba, Laguna Incorporated, sa pagipagtulungan ng opisina ni Konsehal Christian Nino Lahara, ang inyong lingkod na maghahatid serbisyo publiko, ang buong puwersa ng Sandigan Team. Lloyd Anjail ay inyo pong naglilingkod sa impapawid sa ngalan ng ating pong Samahang Kabuhayan sa Calamba, Laguna Incorporated at opisina ni Konsehal Christian Nino Lahara. Bilang unang bahagi ng ating pong programa, sa ganap na 7 minuto makalipas ang ika-10 in the morning, Balitang Sandigan, mga napapanahong kaganapan sa loob at labas ng lungsod ng Calamba. Balitang Sandigan, Balitang Sandigan. At sa ating Balitang Sandigan, ulo ng balita, kampanya laban sa iligal, Camp Vicente Lim PNP Pro 4A ay matagumpay. Sa detalye, maituturing na matagumpay ang kampanya ng PNP Pro 4A Camp Vicente Lim laban sa iligal at iba't ibang krimen sa Calabarzon area, ayon kay Chief Superintendent Samuel Pagdilaw. Sa mga ginawang operasyon ng Southern Tagalog nitong nakaraang linggo, ayon sa ulat, nagresulta ito sa pagka-aresto ng 172 lumabag sa batas na sangkot sa iba't ibang krimen. Sa 36 na operasyon laban sa iligal na droga, nakaaresto ang kapulisan ng 13 drug pushers at 77 gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nakakumpiska ng 22,200 halagang illegal drugs. 35 kasong inaihain sa iba't ibang korte sa Calabarzon. Sa pagtugis sa mga pinaghahanap ng batas, nakaaresto ang kapulisan ng 88 kasamang 4 na 10 pangunahing wanted sa rehiyon. Ang ilan sa mga naaresto ay sina J.R. Latag na may warrant of arrest sa kasong qualified theft na kasama sa talaan na tinutugis ng PNP ng Lipa City, Batangas, Herman Golyena sa kasong murder at nangunguna sa listahan ng wanted sa Seriaya Police na lalawigan ng Quezon at si Saire Santiago ng Barangay Dalig, Cardona, Rizal, wanted naman sa kasong attempted homicide.
At pang-5 sa talaan na most wanted ng Cardona, si Ancelito Catalino ng sitio Maislap, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal sa kasong rape. At pang-4 sa talaan ng most wanted sa lalawigan ng Rizal. Sa kampanya laban sa iligal na baril, ayon kay Southern Tagalog Regional Director Samuel Pagdilaw, 9 na katao ang naaresto kasama ang nasamsam na 4 na malalakas na armas kasama 12 mababang armas o baril sa operasyon ng Regional Special Operation Task Group sa bahay ni David Bautista sa Barangay Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Nakakumpiska din ito ng mga iligal na baril. Ilan sa mga nakuha na walang mga lisensyang baril ng Pro 4A ay ang mga improvised launcher M-79, 2 M-79 ordnance, 5 box na bala ng 5.56 caliber, iba't ibang magazines ng M16 rifle at Armscore 45 kalibre pistol. Dinagdag pa ng Direktor Pagdilaw sa 57 operasyon laban sa iligal na sugal, nakaaresto ang kapulisan ng 12 katao at nakakumpiska ng cash na 2,000 piso. Sa kasong carnapping naman sa Calabarzon, nakaaresto ito ng 1 tao at nakarecover ng 3 nakaw na sasakyan. Para sa kampanya naman laban sa sindikato, sa isang engkwentro laban sa sindikato, batay sa ulat ng pulis ay isang sospek kinilalang si Alex Alvarez ang napaslang, samantala sa pang sospek na kinilalang si Alvin Espinosa, 21 taong gulang, ay tinamaan at nasugatan. At ang sibilyang kinilalang si Juanita Penida at PO2 Joel Penida nagtamo ng sugat sa nasabing insidente. Ayon pa kay Pagdilaw, sa Camp Vicente Lim, Canlubang, Laguna, ang nasabing iba't ibang operasyon o hakbang ay bahagi ng hangaring pagpipigil at pagsugpo sa mga krimen at sukatan ng Calabarzon PNP na maging aktibong magresponde upang ang iba't ibang krimen ay maiwasan, hindi na magawa ng mga kriminal o masasamang elemento. Yan po ang ating balitang Calabarzon na kinalap ng Sandigan News Team, buhat sa Camp Vicente Lim, Barangay Canlubang, Lungsod ng Calamba. Sa ngalan ng Sandigan News Team, Lloyd Anjail ang naghatid ng balita. Sa ganap na 13 minuto, bakalipas ang 10:00 ng umaga. Nagbabalik ang programang Sandigan, dito lamang yan sa 106.3 FM. Mas pinalakas na yung pila na radyo sa buong lalawigan ng Laguna at sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Yeah, baby! Dito sa Laguna. Okay, 106.3. A proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ating mga partners, text lamang, mga giliw nating tagapakinig. Dito sa 0908-218-0017 at maaaring tumawag sa 545-6487. Talakayan sa Sandigan, mga opinyon at pananaw ng mga sektor ng magsasaka, sektor ng mangingisda, sektor ng transportasyon at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Talakayan sa Sandigan.
Text lamang kayo, mga giliw nating tagapakinig. Kayo mga kababayan natin, mga nasa 54 barangays na lungsod ng Kalamba. At nasa chatroom natin, magkaroon po tayo ng malasakit sa ating pong pamalaang panlunsod. Sa ating lungsod ng Kalamba. Magbigay po kayo ng komento doon po sa ating pong advokasya ng ating working councilor tungkol po dito sa ginagawa na, ongoing na construction. Pinakamalaking monumento na ating pong pambansang bayani. At mukhang ito ay tatargetin bago po sumapit ang 150 birth anniversary ng ating pong pambansang bayani na sa June 19, 2011. Dapat nakapwesto at nakalagay na ang ating pong pinakamalaking rebulto, monumento na ating pambansang bayani. So kayo mga partners, mga minamahal naming tagapakinig, ano man yung komento at reaksyon o puna rito, ay mag-text kayo 0908-218-0017 at maaaring tumawag sa 545-6487. Yes, of course, magbigay din po kayo ng recommendation kasi mahirap naman yun na bahagi naman po talaga yan kapag meron tayong pinupuna, maglatad din po tayo na ating po suggestion and recommendation. Kasi parang ano rin po yan, mga giliw natin tagapakinig. Katulad din po namin yan sa radyo na ang sumasalamin, ang nakakaalam ng sitwasyon namin dito sa radyo ay kayo pong mga nakikinig. Ano mang amin pong dinadalang mga paksa rito sa ating programa, ay maaari din po mga giliw nating tagapakinig i-evaluate din ng mga tagapakinig ang ating pong pinag-usapang paksa at bahagi po kayo dito. This is a participatory program na where you can air your grievances and observation. Dahil po itatandaan natin ang ating pong purpose dito sa ating programa ay para po magbigay solusyon at mga remedyo o mga hakbangin doon po sa ating pong mga ibinuboys o ng mga grievances. So dyan lamang kayo, mga giliw naming tagapakinig. Magbabalik po ang programang Sandigan makalipas lamang na ilang mahalagang paalala. The number one radio station in your heart. This is 106.3 Radyo Natin. Our town, our radio, Radyo Natin. Visit www.kalamba.ph, Kalamba's most visited community website, for free access to Kalamba business establishments and many more, the latest job postings, business directory listing, and the latest news and stories in Calabarzon's regional capital. www.kalamba.ph. Original halo-haloan ng playa, ang halo-halong malaman na presong pangmasa. Meron din sa inyo mga merienda, gaya ng pansit, spaghetti, Shanghai, at mga ulam ng inyong tanghalian at hapunan. Tumatanggap rin na special orders. Tumawag lamang sa 049-833-3348. Ang halo-haloan ay matatagpuan sa tabi ng Medalya Ramiro Ortho Dental Clinic, Market Site, Burgos Street, Calamba City, Laguna. Kulang ka ba sa energy? Huwag magpahuli. Sa karera ng buhay, dapat laging listo at masigla. Mag-Energo Energy Capsule. May vitamina at minerals at pinalakas na energy boosting formula para tuloy-tuloy ang energy mo. Tandaan, di sapat ang basta vitamins lang. Dito ka na sa mas pinalakas. Energo Energy Capsule. Sa Energo Energy Capsule, may tapang kang isigaw sa buong mundo na kaya ko to. Energo! Energo! Yan ang sikreto ko. Mahusay ang bagong kasal! Mahusay! Mahusay ang bagong kasal! Mahusay! Talagang mahusay ang bagong kasal dahil Riverview Resort and Hotel ang pinili nilang venue. Sa Riverview, naging memorable and headache-free ang wedding day nila. With elegant poolside ambiance, excellent food, first-rate service, plus a romantic overnight stay in a hotel suite for free. To know more about Riverview's elegant and flexible wedding packages, log on to www.riverview.com.ph. That's
www.riverview.com.ph para siguradong buhay na buhay ang inyong kasal. Sa Riverview ang ating kasal! Mabuhay! Riverview wedding packages start at 20,000 pesos. Riverview also offers great value birthday and baptism packages. 106.3 Your 106.3 FM. 106.3 Sandigan, programang tumatalakay sa mga isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sandigan! Ito na ang programang Sandigan na tumatalakay sa may isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Naririto ang inyong mga program hosts, Lloyd Anjail at Joman Villena. Nagbabalik ang programang Sandigan dito lamang sa radyo natin 106.3 FM. Mas pinalakas na yung pila na radyo sa buong lalawigan ng Laguna. At ang tumpak na oras sa buong kapuluan sa ating mga kababayan ni ginagawang orasan ang pakikinig ng radyo ay 22 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Talakayan sa Sandigan, mga opinyon at pananaw ng mga sektor ng magsasaka, sektor ng mangingisda, sektor ng transportasyon at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Talakayan sa Sandigan. Yun po mga giliw natin tagapakinig. Nawala tayo sa radyo. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan ay 23 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Lloyd M. Angel Jr. sa ngalan ng Samahang Kabuhayan sa Calamba, Laguna Incorporated at ng opisina sa pagipagtulungan ng opisina natin pong Working Councilor Christian Nino Lahara. At yun nga po mga giliw natin tagapakinig na binalita natin kanina, ito pong hakbang na ginagawa na ating pong Provincial Regional Director Samuel Pagdilaw, na kung saan ay kinikilala rin ito ang partisipasyon ng mga media na bawat mga gawain, activities at mga accomplishment ay ipinagbibigay alam kaagad nila sa mga mamahayag. At syempre, ang role naman natin mga mamahayag mula sa iba't ibang mediums, radyo, internet at TV at cables ay ipaabot at iparating sa ating mga kababayan. Nang sa ganoon, nalalaman nila ang mga ginagawa at accomplishment ng ating regional office, PNP Regional Office, dyan po sa Camp Vicente Lim. At bakit po natin tinatalakay ito, mga giliw nating tagapakinig? Magandang hakbang ang ginagawa nga natin pong Regional Director sa pagpakilala at sa paniwala na dapat ang lahat ng mga ginagawa nila aktibidad at gawain dito sa Calabarzon areas ay iparating sa mga kababayan sa pamamagitan ng mga mamahayag. Na sa gano'n naman gilo ng tagapakinig ay alam natin mga kababayan kung ano ang ginagawa natin po mga kapulisan. Yes, of course. At gano'n din po sa local governance ng iba't ibang LGUs, barangay at sa lungsod ng Calamba, malaking bagay din po yon, no? Pagka tininan po natin yung ganung sitwasyon,
na nagbibigay tayo ng impormasyon at pag-uulat dito po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Calamba. At dahil po alam niyo po mga giliw nating tagapakinig ay sa ilalim ng 1991 Local Government Code, isa sa tungkulin din at kapangyarihan din at tungkulin ng ating local government ay magkaroon ng mandatory consultation o public hearings, no? At sinasabi nga dito doon ay ang malimit na konsultasyon sa mga pamayanan hinggil sa mga proyekto ng national government agencies na isasagawa sa kanilang lugar. B, ang una ay mga proyektong makakapekto sa ekolohiya at kalikasan ay dapat isangguni sa taong bayan. Ayan po At ang isa ay D, mapapagpalibang requisitos, makonsulta ang taong bayan. Yung mga pangunahing pangailangan doon po sa mga proyektong pangkaunlaran hinggil sa mga sumusunod na isa sa batas na ordinansa. Ang una ay reklasifikasyon ng lupa, pagsasara ng mga kalsada, pagpataw ng lokal na buwis, paglilipat ng mga pampublikong pasilidad gaya ng palengke, terminal o eskwelahan at pangungutang. Ito ay nangyayari to. Pangungutang ng local government. Yan po ay isa sa mandatory consultation. Alam nyo, ang contribution naman yan, ito pong mandatory consultation. Kapag nagsagawa at nagtakda ng mandatory consultation na ipaparating natin sa mga taong bayan natin, ito pong epekto ng mga proyekto na ating pong pinapatupad sa ating pong nasasakupang pamayanan. Yes, of course. Yes, of course. Pagka ating pong na-brought out at nagkaroon ng konsultahan, nakikita rin po natin, nababibrate natin mga nababibrate natin mga giliw nating tagapakinig, yung pong yung pong reaksyon, yung pong opinion, yung pong kagustuhan ng ating mga kababayan na may evaluate din po natin. At syempre, tinitiyak naman natin mga local government chief executive, local governance, local projects ay ano bang kapakinabangan ng proyektong ito? Sino ba ang papapabor ba ang proyektong, kanino ba papabor ang proyektong ito? So kailangan din pala mag-conduct ng konsultahan. Mandatory yun nasa ilalim po yun ng local government code, sa ilalim ng local government code ng 1991. Hindi naman nagkaroon ng may amendments man nangyari. Siguro pagbabago lang naman, yung tinalakay natin nung nakaraan yung decentralized sa centralization, yun lang pong pagbabago. Kaya nga yung ilang mga LGUs ay nagtatayo ito ng mga subsystem, sub-bodies, di ba? Kung maalala nyo, meron tinatayo ng Local Development Council, di ba? Merong mga bodies na pagtayo ng mga Development Council, isinama na yung mga iba't ibang organization at mga sectoral groups dito po sa ating pong Local Development Council. Kaya kayo mga kababayan, anong tingin nyo? Anong tingin nyo po sa mga bagay na ito na mag-conduct ng regular na konsultasyon sa ating mga kababayan? Siguro paabot na rin meron tayong mga konting kaya nga nauso na yung mga paggagawa ng mga babasahin sa mga LGUs. Sa pamamagitan lamang doon ay naiulat na nila at ipaparating na sa mga kababayan ang mga proyektong pangkaunlaran ay pinapatupad sa isa pong pamayanan, sa isa pong komunidad, sa isa pong barangay. Nang sa ganoon naman alam at mulat ng ating mga kababayan sa mga proyektong ating pong ipinapatupad dyan sa ating lokalidad. So dyan lamang kayo, mga giliw nating tagapakinig. Magbabalik po ang programang Sandigan, makalipas lamang ilang mahalagang paalala.
the only station that gives you the best music and information right from the heart of Laguna. This is 106.3 Radyo Natin. Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin. Sandigan, programang tumatalakay sa mga isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sandigan! Mahusay ang bagong kasal! Mahusay! Mahusay ang bagong kasal! Mahusay! Talagang mahusay ang bagong kasal dahil Riverview Resort and Hotel ang pinili nilang venue. Sa Riverview, naging memorable and headache-free ang wedding day nila. With elegant poolside ambiance, excellent food, first-rate service, plus a romantic overnight stay in a hotel suite for free. To know more about Riverview's elegant and flexible wedding packages, log on to www.riverview.com.ph. That's www.riverview.com.ph para siguradong buhay na buhay ang inyong kasal. Sa Riverview ang ating kasal! Mabuhay! Riverview wedding packages start at 20,000 pesos. Riverview also offers great value birthday and baptism packages. Original halo-haloan ng playa, ang halo-halong malaman na presong pangmasa. Meron din sa inyong mga merienda, gaya ng pansit, spaghetti, Shanghai, at mga ulam ng inyong tanghalian at hapunan. Tumatanggap rin special orders. Tumawag lamang sa 049-833-3348. Ang halo-haloan ay matatagpuan sa tabi ng Medalla Ramiro Ortho Dental Clinic, Market Site, Burgos Street, Calamba City, Laguna. Kulang ka ba sa energy? Huwag magpahuli. Sa karera ng buhay, dapat laging listo at masigla. Mag-Energo Energy Capsule. May vitamina at minerals at pinalakas na energy boosting formula para tuloy-tuloy ang energy mo. Tandaan, di sapat ang basta vitamins lang. Dito ka na sa mas pinalakas. Energo Energy Capsule. Sa Energo Energy Capsule, may tapang kang isigaw sa buong mundo na kaya ko to. Energo! Energo! Yan ang sikreto ko. Visit www.calamba.ph, Calamba's most visited community website, for free access to Calamba business establishments and many more. The latest job postings, business directory listing, and the latest news and stories in Calabarzon's regional capital. www.calamba.ph. We're starting. Hey, yo, check out what we got poppin'. 2010 highlights. What's going on, man? Mas pinalaki at mas pinalawak na Radyo Natin FM Laguna. 106.3. 106.3. 106. You already know. 95.9 to 106.3. Already know. 106. Your station. 106.3. Your station. 106.3. Your music. Your station. 106.3. Eto na ang programang Sandigan na tumatalakay sa may isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Naririto ang inyong mga program hosts, Lloyd Anjail at Joman Villena. Talakayan sa Sandigan, mga opinyon at pananaw ng mga sektor ng magsasaka, sektor ng mangingisda, sektor ng transportasyon at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Talakayan sa Sandigan. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan ay 26 na minuto bago sumapit ang ika-11 ng umaga. Sa ngalan ng Samahang Kabuhayan sa Calamba, Laguna Incorporated at sa paipagtulungan ng opisina ni Konsehal Christian Niño Lahara, ito ang inyong lingkod, Lloyd Anjail, sa ganap na Marso 25, 2011. Tuloy-tuloy pa rin ating ginagawa nga paglilingkod.
At syempre, kasama natin ngayon ating dati natin itong kasama dito sa radyo At magbibigay rin sa atin ng mga updates sa mga ginagawa mga rescuers dito sa lungsod ng Calamba. At ang pagkakaalam natin marami na rin nagbibigay ng feedback at magandang feedback galing sa iba't ibang lalawigan But anyway, mga gilo natin tagapakinig, bago tayo lumalim dyan, ay atin mo nang bigyan ng pagkakataon natin pong kasama ngayon. Doc Barbs, magandang morning sa'yo, Doc Barbs. Okay. Ayan, okay. Teka, ba't wala tayo? Nasa mga ating, ba't wala tayo? Doc Barbs, check nyo nga yung ating mic kung naka-on ba? Naka-on ba tayo? Wala Teka muna. Yung isa. Sandigan, Doc. Yung isa, Doc. So, yan. Medyo... Hello, sound check. Meron. Meron ba? Meron. Ayan, yun. Okay. Ayan, okay. At, yun. Okay, at bigyan natin ng pagkakataon ating po Sandigan, Doc Barbs, na bumati sa ating mga kababayan. Doc Barbs, magandang morning sa'yo. Magandang umaga, partner. Lloyd, brother, lahat na. Magandang umaga po sa kalilang lahat, si Doc Barbs po. At pumunta po ako dito, tumingi ng konting minuto sa ating kasamahan sa pagbabalita at saka sa Impapawid para ibigay po ang ilang mga importanteng gusto lang namin ng mga public service na gusto namin maparinig po sa mga kasamahan namin na nagpa-practice dito sa media dito sa Calamba at saka sa buong probinsya ng Laguna. Ang dalawang purpose ko partner, ang una ay yung bukas kasi ay gaganapin na ang pinakaunang General Assembly meeting ng Laguna Media Practitioner Consumer Cooperative na ikaw naman ay kasama dito brother. So ito po ay isa hong paanyaya na dumalo sa unang pangkalahatang pulong o General Assembly ng ating kooperatiba na gaganapin sa ika-26 ng Marso 2011, araw ng Sabado, sa tanggapan ng radyo natin 106.3 FM. So ang radyo natin po ay nasa second floor, Doña Raymunda Building, Rizal Street, Tibag, Calamba City. So, Sandigan, Doc, ano bang mga magiging tutunguhin ng General Assembly nating kooperatiba para sa kabatiran nating mga kababayan at sa ilang miyembro na rin na nakikinig? Alam natin si Kuya Jojo nakikinig din po ngayon. At si Kuyang Jojo ay kasama natin sa Board of Directors dito sa ating co-op. So ito ay hanggang alas 3 hanggang alas 5 tomorrow, bukas ng hapon. So maaaring Sandigan, Doc, ang maasahan ng ating mga miyembro diyan ay pagtatasa na rin at pagtutukoy ng mga programa at proyekto na ating pong kooperatiba. At mga ibang pang requirements na kailangan ng... Kasi ang alam ko, nakipag-ugnayan na rin ang ating pong kooperatiba sa mga ahensyang tumutulong. So maaaring magbigay na rin. Reporting na rin, bahagi na rin, Doc, ang reporting na rin. Kung ano ba ang nangyayari at ano na ang direksyon na ating pong co-op at this point of time. Tama yan, partner. Tama yan. Kasi... ito yung bukod dun sa usual na ginagawa po sa General Assembly meeting, dun ho sa bandang later part of the General Assembly meeting ay yung pong pag-uusapan po yung new businesses. Iyon, at so, titingnan ho natin kung ano yung tatahakin natin sa susunod na 3 taon tungo sa ika-unlad ho ng mga media practitioners dito ho sa lungsod ng Calamba at saka probinsya po ng Laguna. So ibig sabihin, Sandigan, Doc, ay meron tayong short range program, meron din long range program na gagawin. Parang workshop type na rin pala itong asahan natin tomorrow, Totoo yan, partner, kasi ang karaniwan po kasi sa mga agencies na nilalapitan po natin na makakatulong po sa capital build-up ng kooperatiba ay kinakailangan pong may existing na pong cooperative for the last 3 years to qualify for yun po kasi minimum requirements. So, kung dito ho sa General Assembly meeting tomorrow, kailangan po nating itatag yung ating pinakaunang business, which is yung cooperative store. So, kailangan po ng majority at kailangan po yung
mga suhesyon galing sa general membership kung paano natin masisimulan ito. Total, ang atin po namang pamunuan ay kumpleto na hanggang sa general manager. So, ang ano na lang po ay kung kaya nating simulan as soon as possible time, ang ating cooperative store, which is one of the major topic tomorrow, yun po yung kung kailan sisimulaan. Ayan yung natin, objective natin. At saka ito ay pinakauna nating pangkalatang pulong sa first General Assembly meeting ng ng media practitioner. So Laguna Media Practitioner Consumer Cooperative. So mga ating mga members, mga kasama natin diyan po sa ating po mga media practitioner nakasama dito sa Laguna Cooperative, Laguna Media Practitioners Consumer Cooperative. Ayan po. At syempre, kailangan tangkilikin din natin. Ano lang naman tayo, partner? 41 lang ng membership natin. Yung first batch, actually. Oo. So, inaanyayahan namin kayo, mga minamahal nating mga miyembro ng ating pong media cooperative. So, Doc, mamaya ay meron pa ba kayong announcement, Doc, sa cooperative? At mamaya, dadako tayo sa isa pang paksa natin? Yun lang muna sa ngayon, yung sa atin sa kooperatiba, dahil since ang program naman po ay sumusuporta sa mga initiative ng local government when it comes to cooperative development dito sa lungsod ng Calamba. So ipinasok po namin ito. Ito po ay an offshoot of that program, partner. Di ba nung nagkaroon tayo ng cooperative nauso yung cooperativism dito. Ito ay isa sa mga naitatag nating kooperatiba na ang layunin ay mabigyan ng additional o ng karagdagang income ang ating mga media practitioners na mostly nagpa-practice dito sa lungsod ng Calamba. So dyan lamang kayo mga giliw natin tagapanig. Text lamang 0908-218-0017 at maaaring tumawag sa 545-6487. At magbabalik po kami ni Sandigan Doc Barbs makalipas lamang na ilang mahalagang paalala buhat sa ating himpilan. Sa lalawigan ng Laguna, ito ang radyo natin, 106.3. Radyo natin. Original halo-haloan ng Aplaya, ang halo-halong malaman na presong pangmasa. Meron din sa inyong mga merienda, gaya ng pansit, spaghetti, Shanghai, at mga ulam ng inyong tanghalian at hapunan. Tumatanggap rin special orders. Tumawag lamang sa 049-833-3348. Ang halo-haloan ay matatagpuan sa tabi ng Medalya Ramiro Ortho Dental Clinic, Market Site, Burgos Street, Calamba City, Laguna. Visit www.calamba.ph, Calamba's most visited community website for free access to Calamba business establishments and many more. The latest job postings, business directory listing, and the latest news and stories in Calabarzon's regional capital. www.calamba.ph. The skin is light and crispy, while the meat is tender and moist, with that delicious, savory secret flavor that I absolutely love. Yes, you heard it right. Famous for its tender, tasty fried chicken since the 1950s, is now here to delight you. Classic Savory Pavilion Mall Branch, Classic Savory SM City, San Pablo Branch, and Classic Savory SM City, Calamba Branch. Classic Savory, and its menu soon expanded to include other Filipino and Chinese dishes like Yummy Lomi, Pancit Canton, Shanghai Rolls, and other all-time bestsellers. Classic Savory offers delivery and reservations for birthdays, parties, and meetings. For inquiries, call Classic Savory Pavilion Mall Branch at 049-411-3326. Classic Savory SM City San Pablo Branch at 049-521-0003 or Classic Savory SM City Calamba Branch at 049-530-0039. Remember, Classic Savory makes things even better. If you're looking
for a dealer of construction supplies? Then look no further. Makiling Builders Depot offers one of the most extensive collections of building materials that makes every construction easier than ever. Makiling Builders Depot is being recognized as leader in the construction supply industry in Region 4 with more than 40 years of wholesale retail experience. Ideally located along National Highway, Barangay Parian, Calamba City, Laguna, with telephone number 049-545-7176, 049-545-6058, and 02-520-8979. Makiling Builders Depot accepts major credit cards such as BDO, Metro, HSBC, Visa, and MasterCard, and offers 0% interest discounts and free fast delivery within the area. Makiling Builders Depot. We've got what you want, we've got what you need. We're starting. Hey, yo, check out what we got poppin'. 2010 highlights. What's going on, man? Mas pinalaki at mas pinalawak na radyo natin FM Laguna. 106.3. 106.3. 106. You already know. 95.9 to 106.3. Already know. 106. Your station. 106.3. Your station. 106.3. Your music. Your station. 106.3. Sandigan, programang tumatalakay sa mga isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sandigan. Ito na ang programang Sandigan na tumatalakay sa may isyong panglipunan, usaping pangkabuhayan, mga kalagayan at kaganapan sa sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, sektor ng transportasyon, at iba't ibang sektor ng ating lipunan. Naririto ang inyong mga program host, Lloyd Anjail at Joman Villena. Sandigan, serbisyo publiko, mga panawagan at hinaing o reklamo na bibigyan pansin at aksyon. Sandigan, serbisyo publiko. Nagbabalik po ang programa ang Sandigan. Pinakamatandang kanta na to. Teach the children well. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan ay 12 minuto bago sumapit ang 11 na umaga. At kasama ko pa rin ngayon ang ating pong Sandigan Doc Barbs, at pag-uusapan naman natin itong ating mga ginagawang enhancement at dito sa ating rescuers na binigyan ng training ng mga rescuers dito sa lungsod ng Calamba sa 13 araw na pagsasanay. At nagpapasalamat din tayo sa ating RDCC, Doc Barbs, na dumalo din yun sa ating pong unang pagsasanay. Naging witness din po siya at nagbigay din siya ng kanyang inspirational talk para po dito sa mga magiging rescuers ng lungsod ng Calamba. At syempre humingi rin siya ng mga tulong sa mga lecturers na gagawing regional level na itong mga grupong ito. Oy, malaki na ating gagawing responsibilidad. Tayo naman, ating role dyan media tayo syempre. So Doc, bigyan mo kami ng ilang mga plano at programa ng ating pong rescuers na binigyan training. Ano ba plano ngayon, sir, sa ating pong mga rescuers sa lungsod ng Calamba? Okay, maraming salamat ulit, partner. At this point kasi, kino-consolidate na po natin yung lahat ng ating mga graduates na rescue training. Hindi lang ho dito sa Calamba at sa iba't ibang lugar dito ho sa rehiyon ng Region 4A. So, we are under process po of organizing the Rescue Practitioners Volunteer Organization for the region. So, ito po ay alinsunod na rin po sa batas sa Republic Act 1012-1, yung with regards to disaster risk reduction and management.
So, ayon rin ho sa batas kasi, there is such a group as the civil society group na pwede hong tumulong sa ating mga pamahalang lokal, sa munisipyo, sa syudad, sa probinsya, o maging sa region po. In an event po na meron pong calamities and disaster dito sa particular dito sa ating sa region. So kami po ay binubuo po namin itong tinatawag na civil society group, o yung tinatawag natin volunteer organizations, para sa ganun po ay magkaroon po ng standard format po ng pagtuturo ng rescue at saka ng enhancement na continuous, may continuing education para ho sa ating mga nag-train ng rescuer. Kasi there are experiences from other municipalities and cities na nag-train sila ng personnel na hindi nila na-maintain. Kaya nung actual disaster, wala po silang nakuhang mga tao para tumulong sa kanila. So ito ho ay lessons learned from the past na kailangan po ang ating pong rescuers, hindi lang ho dito sa syudad ng Calamba, hindi lang ho sa probinsya ng Laguna, ay continuously po ay meron pong isang civil society group po, isang NGO na magko-continuously train sa kanila, i-upgrade sila, make them more proficient and effective rescuers in the event of disasters and calamity. So ito na po yon. Ito ho yung sinisimula na namin dahil base naman sa aming datos ay more or less nasa 300 na po ang na-train namin sa buong Laguna. At meron rin ho tayong from Rizal at meron rin ho tayo from Batangas. So this time around, we would like to increase yung coverage natin sa Calabarzon area sa Region 4A. Para sa ganon ay magkaroon po ng kani-kanila silang rescue groups na nagmi-meet po on a regular basis. So may meeting siya monthly, may meeting semi-annual, semestral, or at saka yearly. Para sa ganon ay ma-professionalize natin yung rescuers natin dito na on a monthly basis nag-update tayo ng active rescuers sa area. So ito po ay napaka-importante dahil hindi natin alam kung kailan dadating ang disaster. So ito ay civil society group. Ito po ay galing po from all walks of life at sila po ay i-deploy po natin on a detachment basis. So from what we have learned dun sa mga rescue team sa Metro Manila, and because of yung kanilang mobility at saka yung urbanized area siya, more or less a 6-man team is adequate for a rescue team. Kaso para sa ating lugar na maraming bundok at saka 17 ang nakadikit sa shoreline, yung mga coastal municipalities and barangays natin, in-increase po natin siya into an 8-man team, which tayo lang po dito sa area ang nag-adapt. So, anim ho, dinagdagan natin ng 2. Ito ay all extrahan kasi yan ay depende sa calamity at saka disaster na pwedeng tumama sa ating lugar. So, that is more than enough hands to operate as So, ang ating pong mga graduates ay inaanyahan naming magbuo ng kani-kanilang detachment, rescue detachments. At ang ating pasunod na meeting, dahil may initial meeting na tayo last Sunday, ay sa April 10 ulit. From 8 to 12, dyan po sa Hectan Compound, dyan sa may Barangay Halang. So, doon ho malawak-lawak yung grounds. Doon po tayo magmi-meet ulit sa April 10 from 8 to 12 o'clock. So, ang layunin po nito ay mag-maintain na ho sa civil society group ng tinatawag natin rescue detachments. So, yung rescue detachments po ay pwede nating i-assign for the meantime po sa cities and municipalities, and later on may baba natin sa barangay level. So, it's an 8-man team na kailangan po active. So, sila po yung pipiliin po natin kung sino po yung nagbibigay ng oras. At may mga oras at saka panahon nila para ho pagdating ho ng disaster ay hindi na ho tatanungin kung bakit. Ito po yung magre-responde kasi sila po ay na-train na natin. Bago kayo po ay itataas po natin, i-upgrade pa ho natin yung kaalaman nyo sa rescue dahil tayo po ay mag-meet every month. So para sa ganun po ay ma-maintain po natin yung physical fitness ng ating rescuer at saka yung yung technical and proficiency nila sa rescue. So yun po yung objective nun. Kaya tayo bumubuo. Kasi ayon rin po naman kasi sa batas, sa lahat po kasi ng councils, kailangan po ng 25 membership ng NGO. So NGO po itong ating binubuo para sa ganun po may boses po ang masa sa
sa anumahong ginagawa ng ating local government, kaysa syudad, sa munisipyo siya, kaysa sa kesyo, sa kahit pa sa provincial level. So ito po yung sagot ng ordinaryong mamamayan na meron pong panahon, may kakayanan pong matuto, ma-upgrade po at mag-practice po ng rescue, kasi ito po ay isang practitioners group, Rescue Practitioner Volunteer Organization. So pangalan pa lang po ay makikita nyo na po kung ano magiging role ng mga members ng ating rescue detachment na bubuuin. So ibig sabihin pala, Sandingan Doc, ay nabuo na yung ibig sabihin meron ng direction yung paano i-operate itong mga rescue organization. Yes. So ngayon pinapalakas natin ngayon structure para alam natin yung mga trabaho natin, ano. Sa dami naman na na-train natin, we expect about 50% na na-train natin to join the NGOs. So meron na ho kasi tayo mga grupo sa Binyang, sa Calamba. So all throughout na, Los Baños. So lahat po yan ay i-consolidate na po natin yung buong Laguna. Bago ho yung mga graduates natin from Rizal, gagawa na po sila ng grupo nila doon. Yung graduates po natin from Santo Tomas, Batangas, gagawa na rin po ng grupo doon. Nakikipag-communicate na po yung taga Cavite. At saka may meron naman tayong connection pa sa Quezon na bubuuin rin yung grupo doon. Para sa ganun po, ang buong Calabarzon area ay may sariling grupo ho ng civil society group na ma-accredit po ng local government at saka sa provincial at sa regional level. So kahit pa ho papaano ho, kasi during the course of our operation, siyempre itong mga agency ito ay kasabay naman ho nating nag-aaral patungkol dito sa bagong batas. So sabay rin ho nating naiintindihan at na-internalize po kung ano po yung function ng rescue teams, lalo na po ng isang yung accredited volunteer organization sa rescue. So sa atin naman ho, pinaprofessionalize lang po natin. Kasi hindi naman ho, sa totoo lang naman po, kahit po kasi ang ating civil society group ay kulang sa resources, financial resources, meron naman po mga utak yan, may technical know-how yan para makatulong. So this time around, inaano lang natin, ginaguide natin properly, organize natin para sa ganun po hindi sabog po yung effort ng civil society group pagdating ho sa kalamidad at sa pagtulong po sa kanilang komunidad dito po sa Calabarzon area. So Sandigan Doc, talagang once again, hindi natin kakampi talaga oras, ano. So Doc, mga reminder at panawagan pa sa ating mga kababayan at dahil may text sa atin tungkol naman doon sa co-op. So diyan po sa ating rescue activities. So inulit ko lang po ulit, April 10 po from 8 to 12 sa Hectan Compound po sa Barangay Halang, Calamba City, ang second organizational meeting natin para sa Rescue Practitioner Volunteer Organization na ating kino-consolidate po. So lahat po ng alumni namin sa training ay iniimbitahan natin at kayo po ay maghanda na ng inyong mga 8-man teams, yung inyong 8-man rescue detachments nyo. Para sa ganun po ay mapabilis po natin ang consolidation po ng ating mga rescue trained practitioners dito po sa lungsod ng Calamba, sa probinsya po ng Laguna. So maraming salamat po sa oras. Doc, mayroon pang nag-text sa atin na maaaring miyembro natin to sa ating cooperative na yung oras daw ang meeting bukas ng cooperative natin. Alas 3 hanggang alas 5 dito po sa radyo natin. Ano po? Mukhang ang pagkakaalam nila nag-move down ng 1 o'clock, na-move ba ng 1 o'clock? Yung formal meeting kasi is 3 to 5. So yung mga siguro yung mga board of directors natin board yung of directors. Ayun. Saka kami rin kasi magpe-prepare rin kami ng konting snack para sa ating membership kasi. Okay. So yun, malinaw sa nag-text Doc. Maraming salamat Doc sa inyo pong oras at sa ating mga tagapakinig na tumangkilik sa programang Sandigan. At bago tayo magpaalam ay sa programang ito, basahin na natin itong text na galing kay 0927-801-7972 na sinasabi niya, magandang umaga po, bakit po may tuloy pa rin ang development dito sa Kanlubang sa may tagiliran ng Camp Vicente Lim, nasasakop ng Barangay Paltok. Alam namin na si Mrs. Susan Ledesma ang may pa-operate nito. Kala ko may V2 power na si Mayor at pinatigil na ang development sa Kanlubang. Sana maimbestigahan nyo ito, sobra ng mga security dito. Yun po.
So yun, susunod po ang programa na ating pong pamalang panlunsod. Kaya sa kanya natin iba to yung ating mga katanungan ninyo. Maraming salamat po sa nag-text at maraming salamat sa tumangkilik sa ating programa. Sa ngalan ng Sabahang Kabuhayan sa Calamba Laguna Incorporated at sa pagpagtulungan ng opisina ni Consel Christian Ninyo Lahara, ito po si Lloyd M. Angel Jr. ang nagsasabi at nag-iiwan sa inyo, manatiling malakas at matatag anumang suliranin problema nating hinaharap. Lagi po nating tatandaan, meron po tayong unseen savior and unseen partner sa ating buhay. Maniwala kayo at magtiwala. Yan po ang ating laging tandaan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagbibigay at nagmo-motivate sa atin na kumilos at gumawa ng mabuti at maayos. Maraming salamat po. God bless you all. God bless Calambeño. At ito po ang para sa inyo. Kung panahong siya'y hari, masiglang kanyang pagbati, mahigpit ang hawak ng mga daliri, at ang lakad na may matuwid. Mahusay ang kanyang talumpati, makisig kung siya'y magdamit. Malalim ang kanyang pag-iisip, at lahat ay sa kanya nakatitig.